Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kinumpirma po ng DILG at Philippine National Police ngayong umaga na sa isang nawawalang Chinese businessman at kanyang driver ang mga natagpuang patay kahapon sa gilid ng kalsada sa Rodriguez, Rizal. Sabi ng PNP, March 29 pa huling nakita ang dalawang biktima at inaalam kung insidente ito ng kidnapping. Balita hatid ni James Agustin. Iginagulat ng mga residente ng Sitio Odyongan sa Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal nang matagpuan ng dalawang bangkay sa gilid ng kalsada bandang alas 6 ng umaga kahapon. Ang mga biktima nakasilid sa mga nylon bag. Ayon sa barangay, empleyado nila na papasok sa trabaho ang unang nakapansin sa mga nylon bag. Nung makita niya, nag-report siya dito sa barangay hall at agad na mga nag-responde yung aming kagawad at kinonfirm, chinek muna. Nung na-confirm, nag-report ka agad sa pulis, sa PNP. Nang buksan ng mga nylon bag, tumambad ang mga bangkay ng dalawang lalaki. Nakasuot lang ang mga biktima ng underwear, duguan ng mga ulo at nakabalot ng duct tape. Nakatali rin patalikod ang mga kamay. Nakabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa katabi niya rin. Sabi ng barangay, hindi pamilyar sa kanilang dalawang lalaki. Hindi siya residente dito at itinapon lang siya dun sa lugar na yun. Base sa record ng barangay, hindi raw ito ang unang beses na may nagtapon ng mga bangkay sa naturang sityo. Noong nakaraang taon, dalawang magkahiwalay ng insidente ang nirespondihan nila. Ang tingin ko, una, wala siyang street light, wala siyang malapit na bahay, at pangalawa, wala siyang CCTV. Kaya ngayong taon na to, yun yung talagang gusto namin na malagyan ng CCTV at saka ng street light. Ito po yung bahagi ng Sitio Odyongan kung saan natagpuan ang mga bangkay ng dalawang biktimang lalaki kahapon. Tabing kalsada lamang ito at kapansin-pansin na maraming mga damo sa lugar na ito. Nag-inspeksyon na rin ngayong umaga si Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa lugar kung saan natagpuan ng dalawang bangkay. Manggagaling ka sa Payatas, no? Meron naman tayong checkpoint diyan, no? So ang gagawin natin is dito naman sa dulo. Maglalagay tayo ng checkpoint diyan in coordination with NCRPO and PRO3, no? So gagawa tayo ng composite checkpoint diyan para mabantayan natin itong kahabaan ng kalsada na ito. Ang barangay naman pinaigting na ang kanilang pagbabantay, lalo na sa kanilang boundary sa San Jose del Monte, Bulacan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, inutusan sila ng Malacanang na tumulong sa investigasyon ng Philippine National Police sa mga kidnapping incidents sa bansa. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pilipino ang nasawi bunsod po ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Hindi na tinukoy ang pagkakakilanlan ng nasawi dahil na rin sa hiling ng naulilang pamilya. Una nang kinumpirma ng DFA ang pagkamatay ng isa pang Pinoy sa Myanmar na si Francis Aragon. Sa panayam ng GMA Integrated News sa byuda ni Francis na si Kathleen, napanood niya via video call ang pag-cremate sa labi ng kanyang mister kahapon. Mas mapapabilis daw ang pagpapauwi sa labi ni Francis kung cremated. Dalawang Pinoy pa ang patuloy na hinahanap sa Myanmar. Tulad ng dalawang nasawi, nakatira rin po sila sa Gumuhong Sky Villa Condominium sa Mandalay. Mga kapuso, uminom po ng sapat na dami ng tubig. Matinding init at alinsangan pa rin kasi ang inaasahan sa 17 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Birac, Catanduanes. Habang 42 degrees Celsius sa ilan pang bayan at lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Extreme caution level pa rin ang posibleng heat index dito po sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Walang bagyo o low pressure area na namamataan sa ngayon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang magdudulot ng mainit na panahon.
Nagdadala rin ito ng panandaliang ulan sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon, Zambales, Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May namaril malapit sa isang checkpoint ng pulisya sa San Pablo, Isabela. Chris, may mga tinamaan ba at nahuli ba yung mga suspect? Tony, inaalam pa kung sino ang namaril sa mga barangay tanod na nakabantay sa checkpoint. Sa kuha ng CCTV, kita ang pulasan ng mga tao malapit sa PNP checkpoint sa barangay Dalena. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig noon. Sugatan sa pamaril ang 3 barangay tanod na nakabantay noon sa kubo malapit sa checkpoint. Bukod sa pagkakakilala ng suspect, inaalam pa ang posibleng motibo niya sa krimen. Nagkasunog naman sa isang passenger vessel sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, Southern Tagalog, nagkakarga ng mga cargo at nagsasakay ng mga pasahero ang MV Roro Master 2 nang biglang may umapoy sa deck generator nito kahapon ng umaga. Naapula rin ang sunog matapos ang 20 minuto. Ligtas naman ang mahigit sa 60 pasahero at crew nito, pati na ang mahigit sa 20 sasakyan. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Occidental Mindoro sa Marina 4 o Marina Region 4 para sa pansamantalang pagsuspende sa papeles ng passenger vessel habang inaalam kung ligtas pang bumiyahe ang barko. Nagbabalik EDSA na ang mga provincial bus. Mula kahapon, pinapayagan na yan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Tugon ang nasabing hakbang sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa papalapit na Semana Santa. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 na kinaumagahan, papayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus. Pagsapit ng April 16, Miyerkules Santo, hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay, 24 oras ng papayagan ang mga provincial bus sa EDSA. Paglilinaw ng MMDA, ang mga bus galing norte hanggang sa Cubao, Quezon City lang papayagan. Ang mga galing Katimugan naman pwede hanggang Pasay. Mahigit 1,000 bus ang binigyan po ng special permit ng LTFRB dahil sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe sa Semana Santa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, layon po ng special permit na dagdagan ang supply ng provincial bus sa peak travel period. Epektibo ang special permit mula April 11 hanggang 27. Kapag may special permit, pinapayagan ang mga public utility vehicles na bumiyahe sa labas po ng kanilang regular na ruta. Kasabay niyan, nagsimula na ring mag-inspeksyon ang LTFRB sa mga PUV at terminal para sa kaligtasan ng mga commuter. Patay ang isang babaeng buntis matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Tondo, Maynila. Ang bangkay ng biktima nahulikam na itinapon ng suspect. Balita hatid ni Jomar Apresto. Tila nagtapon lang ng basura ang tricycle driver na ito sa Tondo, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Nag-counterflow pa siya sa bahagi ng Juan Luna Street. Ang kanya palang iniwan sa basurahan, tao. Ang biktima, 28 anyos na babae na 5 buwang buntis at live-in partner pa mismo ng suspect. Sabi ng barangay, noong unay sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Sa tulong ng mga CCTV, nakilala ng barangay ang suspect. Kinausap pa raw siya ng isa sa mga kagawad ilang oras bago mangyari ang krimen. Inireklamo kasi ang lalaki ng kanyang nanay dahil sa pang-aaway umano sa kanyang kapatid. Matagal na rin umanong problema ng barangay ang 45 anyos na suspect na anilay pabalik-balik sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso. Kaya nung nakapanood ko nga, sabi nga may nakita ng babae ron patay. Kako yung si yan. Kinamagano, wala na siya yan. Nagtago na. Natunton sa follow-up operation ng mga otoridad ng suspect sa Baliwag, Bulacan kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng sa loob ng tricycle pinagsasaksak ng suspect ang biktima kung saan kasama pa niya ang kanyang anak. Base sa kanyang salaysay sa mga pulis, pinagdududahan daw ng suspect ang biktima na may ibang lalaki kaya nagawa niya ang krimen. Ayon sa taga-barangay na kinumpirma rin ng pulis,
Nasangkot din ang suspect sa nangyaring hostage taking sa Recto Avenue noong Pebrero. Hawak na ng homicide section ng Manila Police District ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala raw pinagsisisihan ang lalaking viral online matapos magpasok ng motorsiklo sa Taal Basilica sa Batangas. Giit niya, wala raw siyang ginawang mali. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po ang gusto ko. Hindi niyo ba naisip na mali yun? Hindi po. Hindi po mali yun. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Bukod po sa ipinasok ang motorsiklo sa simbahan, umupo pa ang lalaki sa pwesto ng pari sa altar, pumalakpak at nagtaas pa ng paa. Ayon sa pulisya, dinala ang lalaki sa kanilang presinto ng ilang concerned citizen. Kalaunan, umamin daw ang lalaki na gumagamit siya ng marijuana na nabibili online. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Saklaw niyan ang mga notoriously offensive o labis na nakababastos na gawain sa isang simbahan o place devoted to religious worship. Sibisika pa po ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay sa insidente. Lumahok sa kilos protesta si Aline Andamo bilang pagtutol sa presensya ng US military sa Pilipinas. Si Representative Arlene Brosas isinulong ang proteksyon ng LGBTQIA+ sa Tarlac. Tutol si Teddy Casino sa dredging operations sa Occidental Mindoro. Suporta sa mga lokal na leader ang binigyan diin ni Senator Pia Cayetano sa Nueva Ecija. Reforma sa K-12 system ang isinusulong ni David De Angelo. Pagpapalakas ng mga korte laban sa korupsyon ang nais ni Atty. Angelo de Alban. Lumahok sa prayer vigil si Mimi Doringo at Amira Lidasan bilang pagtutol sa militarisasyon sa Bugsok, Palawan. Pagtuldok sa political dynasties ang tinalakay ni Luke Espiritu. Pantay-pantay na sahod at reforma sa lupa ang ilan sa binigyan diin ni Modi Floranda, Jerome Adonis at Danilo Ramos sa Oriental Mindoro. Pagpapalawig ng OFW Hospital ang sinusulong ni Senador Bongo. Sa Pangasinan, naglatag ng plano sa food security si Ping Lacson. Pagpapaunlad ng turismo ang isinusulong ni Senator Lito Lapid sa Laguna. Nakiisa sa araw kagitingan sa Lanao del Norte si Congressman Rodante Marcoleta. Nag-ikot si Kiko Pangilinan sa ilang palengke at farm sa Pampanga. Hinikayat naman ni Ariel Querubin ang mga kabataan na ipaglaban ng bansa. Nangampanya naman sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Kinundina ni Senator Francis Tolentino ang bagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pag-aalis sa VAT sa kuryente at pag-amyenda sa rice tarification law ang gusto ni Benhur Abalos. Nag-ikot sa Bicol Region si Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka ang pagsalpok ng kotseng yan sa isa pang sasakyan sa kalsada ng Barangay Upi sa Gamong Isabela. Nadamay pa sa insidente ang isang motorsiklo at isang truck. Ang bumanggang kotse tumaob sa kalsada. Ayon sa pulisya, sugatan ng driver ng kotse at 2 minor de edad na sakay ng nabanggang motorsiklo. Dinala sila sa ospital. Hindi naman nasakta ng mga sakay ng isa pang kotse at truck. Iniimbestigahan pa ang insidente. Hulikam ang paglambitin sa pader ng isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Target pala ng lalaki ang magnakaw ng mga linya ng kuryente. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha sa video pasado alas 7 ng umaga kahapon sa Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal, ang isang lalaking nag-ala Spider-Man sa pader ng isang creek sa Sullivan Avenue. Kita ang pliers na nasa bibig niya habang siya'y nakakapit sa alulod ng bubong. Ang kanyang target, mga linya ng kuryente. May kasabot pa umano siya na menor de edad. Shh, ano yung ginagawa niyo dyan? Hoy! Ang lalaki di natinag sa unang pagsita ng residenteng nagvi-video. Hoy! Ano ginagawa niyo dyan?
Ninanakaw yung wire nyo, oh. Bago tumakas, kitang pinutol ng lalaki ang wire. Ayan na, tumakbo na. Kwento ng saksi, inakala niyang nag-aayos lang ng linya ng kuryente ang dalawang lalaki. Nakita ko yung mama. Sabi ko, bakit ang aga nito na nagkukumpuni ng wire yung kapitbahay ko? But sabi ko, hindi ata naka-uniforme yung tao. So that was the time na I grabbed my cellphone and then kinunan ko ng video. Before going down, before jumping off, pinutol nila uli yung wire. So sabi ko, babalikan to. Sabi ko, babalikan nila to. Nakunan din ng video ang paglabas mula sa creek ng menor de edad na nagsilbing lookout at ang 21 anyos na lalaki. Nakunan pa sa mga CCTV ng barangay ang paglalakad ng dalawang sospek. Sa isang punto, nakausap pa ng mismong presidente ng Homeowners Association sa subdivision ang isa sa mga sospek. Dahil nga markado na siya sa subdivision, tinanong ko pa siya, sabi ko, saan ka na naman galing? Ba't nandito ka sa loob ng subdivision? Sabi niya, meron lang akong tiningnan na gagawin ko doon, pres. Dati na raw nangangalakal at nagnanakaw umano ang dalawa ng mga linya ng kuryente sa mga bahay sa creek. Anything na mabibenta nila para sa kalakal, kinukuha po nila. Sa follow-up operation ng otoridad, natunton ang hideout ng mga sospek. Nikot namin yung hideout nila, tsaka kung saan sila mga nagbabalat ng mga wire. Nakita namin ang daming mga foil na gamit pang drugs. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina, naaresto ng mga otoridad ang lalaking minor de edad. Patuloy naman ang pagtunton sa lalaking nag-ala Spider-Man. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa drama, sana gumising ka. aksyon, kilig, Pwede ba makipagkilala sa'yo? at suspense. Ding Dong Dantes is the Kapuso Primetime King for a reason. At soon, madadagdagan pa ang listahan ng seryeng pagbibidahan ni Ding Dong. Definitely. So abangan nila. Anytime this year mag-uumpisa na po yun. Ikakasan na raw ang series soon. Pero bago yan, chillax at family time raw muna si Dong with the Dantes Squad para sa Holy Week. Kailangan magkakasama kami pag Holy Week. Wala pang plano masyado. So minsan, alam mo, mahilig kami sa last minute. So tignan natin kung saan kami dadalhin ng mga bagay-bagay. Dahil sa walang sawang support at love ng fans sa ating favorite Gen Z barkada. Mas makikilala pa natin ang mga karakter ng Maka, gaya ng hugot sa last episode sa totoong kwento ng role ni Shanti. Happy ako na finally nasagot na yung mga request ng mga fans namin na magkaroon din ako ng background story. Kasi lagi na lang nila nakita na masaya ako pag nag-aaway sila. Yung pala, may pinagdadaanan din ako. Natapat naman sa taping ng highlight episode para kay Sean Vesagas ang pa-surprise birthday sa kanya ng co-stars sa youth-oriented series. Naroon din ang parents niya. Actually, yung this episode po is about po sa character ko. So, nasangkot po siya sa isang road rage. Kabang-abang po talaga, maraming conflict. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon ayon sa PHIVOLCS. Sa nakalipas na 24 na oras, naitalang mahigit 2,000 toneladang asupre na ibinuga ng bulkan. Walang patid pa rin ang pagsingaw at pamamaga ng bulkan. 12 pagyanig din ang naitala. Sa ngayon, pinapaalalahanan ang mga residente malapit sa bulkan na posibleng bigla ang pagputok nito, pagbuga ng lava, pag-ulan ng abo, pagbagsak ng mga bato at pyroclastic density current. Samantala, sinuspindi ng Department of Tourism ang ilang aktibidad malapit sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok ng bulkan nitong Martes. Kabilang dyan ang trekking at pamamasyal sa mga lugar na malapit sa bulkan tulad ng La Castellana, Bago City at La Carlota City sa Negros Occidental. Nagpaalala rin ng Negros Occidental Provincial Health Office sa publiko na panatilihin ang pagsuot ng face mask bilang proteksyon sa amoy ng asupre. Isang lalaki naman ang ipinahid ang abo sa kanyang katawan. Ayon sa Health Office, delikado na madikit sa balat ng tao ang abo mula sa bulkan. Magdudulot daw kasi yan ng iritasyon sa balat, mata at problema sa paghinga.
Dalawa pang lokal na kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil po sa mga kontrobersyal na mensahe sa kampanya. Ang isa ay gubernatorial candidate sa Davao de Oro na ilang beses nagbitiw ng mga bastos na pahayag tungkol sa mga babae. Ang isa namang tumatakbong konsehal sa Maynila, sinulatan ng COMELEC dahil may double meaning daw sa kanyang campaign jingle. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Campaign jingle ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Pero hindi ito pasok sa panlasa ng COMELEC. Kaya sinulatan ng COMELEC Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections si Uson at tinukoy ang sexually suggestive elements nito. Maaaring maging dahilan daw ito para hindi mapag-usapan ng seryoso ang polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Kasi sana po naman ay napag-isipan muna natin bago natin inilabas o bago natin ginamit yung isa pong materyales na maaari po maka-offend sa sensitivities and sensibilities ng mga tao, lalo na po mga kababaihan. Sabi naman ni Uson sa kanyang sulat sa COMELEC, inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sulat pa lang ang pinadala ng COMELEC kay Uson, pero posible raw itong maging show cause order, depende sa gagawing hakbang nito. Show cause order naman ang in-issue sa gubernatorial candidate na si Davao de Oro, 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga dahil sa mga naging pahayag niya sa tatlong magkakahiwalay na pagtitipon. Ang videong ito na nakarating sa COMELEC kuha umano sa Bulawan Festival noong March 8. Ginugunita rin noon ang International Women's Day. Ang mga lalaki, maayo kayo kamo bang mga babae, maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? O na yung mga pangutana nga gikinahanglan tubagon ninyo nga naman moingon dayon mo kaming mga babae equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Binanggit din sa show cause order ang payag ni Gonzaga sa isang kandidato sa pagka-board member sa hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan mo, si 14 anyos na byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sukol magagagawin din eh. Sa isang kampanya, may ganito naman siyang sinabi. Paulian tagahala, bikangkang na. Ayon sa COMELEC Task Force SAFE, posibleng paglabag ang mga yan sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at sa Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women at gender-based harassment. 3 araw ay binigay kay Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hiningan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Pag-aaralan naman ng COMELEC ang paliwanag ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, kaugnay ng pahayag niya sa single mothers. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Paliwanag ni Sia, hindi nakadiscriminate o nakaharass ng babaeng solo parents ang pahayag niya. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom. Maaring magaspang daw ang dating ng kanyang pananalita pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech o kalayaang magpahayag. Aminado ang COMELEC na hindi nila mababantayan ang lahat ng ito kaya nagpasalamat sila sa mga nagpo-post ng video ng mga kandidato online. Ayaw natin sa mga ganyang klase na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin and therefore hindi po namin kaya i-monitor lahat. Pero naandyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isa sa mga suspect na sangkot umano sa pagnanakaw sa isang establishmento sa Angono, Rizal nitong Sabado. Ayon sa mga pulis, mahigit 25,000 pesos ang halaga ng mga gamit na ninakaw ng mga suspect.
kabilang ang isang TV, mga system unit ng computer at router. Nahuli kampa ang pagtakas nila sakay ng isang tricycle. Depensa ng narestong suspect na driver ng tricycle, ang 2 pasahero niya ang tunay na mga magnanakaw. Iniimbestigahan na ng pulisya sa insidente at tinutunto na rin ang 2 pang nakatakas. Isang patay at 4 ang sugatan nang mauwi sa engkwentro ang buy-bust operation sa Barangay San Antonio, Parañaque kahapon. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, isa sa mga suspect ang napatay. Ang 4 namang sugatan, mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Arestado sa operasyon ang 3 iba pang suspect. Nakuha sa kanila ang 2 baril at 4 na kilo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 27 million pesos. Walang pahayag ang mga suspect. Namamasyal ang 2 turistang Koreano na yan sa Barangay Busay sa Cebu City nitong Sabado. Nilapag nila ang kanilang mga bag habang abala sa pagpipicture. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakabag. Pumwesto siya malapit sa mga Koreano at sa inilapag ng mga bag. Nang makakuha ng tiyempo, mabilis niyang dinampot ang isa sa mga bag at tumakas. Ayon sa Cebu City Police, may 7 kasabwat ang lalaki at tumakas sila sakay ng 2 taxi. Tinatayang nasa 350,000 pesos at $90 na perang natangay nila. Nakabalik na raw ang 2 Koreano sa Korea. Patuloy ang investigasyon. Isang lalaki ang tinutugis ngayon sa Malabon matapos niya umanong hold upin ang isang mag-ina. Nahuli kampa ang suspect na tila hindi pala ang mag-ina ang unang target. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Lumabas para bumili ng pizza sa tindahan sa Barangay San Agustin, Malabon ang babaeng ito kasama ang 5 taong gulang niyang anak nung Martes ng hapon. Hawak niya ang kanyang wallet at cellphone habang naglalakad. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakitang umiiyak habang tumatakbo pabalik ang mag-ina. Wala nang bitbit na wallet at cellphone ang babae. Paglabas po namin doon, sa may iskinita na yun, bigla na lang po akong inano ng lalaki. Hindi na po ako nakakilos, makasigaw dahil hawak niya po yung anak ko. Sabi niya sa akin, ibigay ko daw yung wallet ko, yung mga dala ko, kung ayaw ko daw masaktan yung anak ko. Ginawa ko po, binigay ko na lang po para makuha ko yung anak ko. Wala naman po siya nilabas eh. Parang ginawa niya na lang sandata yung anak ko. Ang lalaki, tumakbo bitbit ang tinangay niyang cellphone at wallet. Sumakay siya sa motorsiklo at tuluyang tumakas. Mabilis, nakamotor pala, may getaway na motor. Yung hold-upper. Ang mag-ina naman, humingi ng tulong sa mga kapitbahay at tauhan ng barangay. Ayon sa barangay, mukhang hindi lang ang mag-ina ang target ng lalaki. Sa backtracking ng mga otoridad sa CCTV, nakuhanan ng salarin na naglalakad sa General Luna Street bago ang insidente. Bumili pa siya ng sigarilyo sa tindahan at naglakad-lakad ulit bago tumambay sa bungad ng eskinita. Hanggang nakita niya ang lalaking ito na nagse-cellphone. May nakita siyang na naglalakad na may cellphone, pumasok doon sa eskinita. Sinundan niya yon. Kaso hindi yun ang na-hold up niya. Ang na-hold up niya, yung mag-inay. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang salarin. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sinabuyan ng pintura ang ilang imahen at struktura sa isang pilgrimage sites sa Limodyan, Iloilo. Sara, tukoy na ba yung mga suspect? Rafi, 6 na menor de edad ang natukoy na responsable sa vandalismo. Nabisto yan sa pamamagitan ng isang video na nakapost sa social media. Batay sa investigasyon, ang pinturang isinaboy ay yun ding mga pintura na ginamit sa repainting sa mga imahen. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kabataan at kanilang mga magulang. Ipaubaya na raw ng pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang nararapat na gawin sa mga kabataan. Kahapon, nilinis na ang mga imahen at istruktura sa Agony Hill na karaniwang dinarayo ng mga Katoliko tuwing Semana Santa. Guys, if you could not perform... Kapuso Global icon Heart Evangelista in her sporty era. Sumabak si Heart sa sport na pickleball. Pero biro niya, kung hindi raw makapag-perform sa sports,
pwede namang idaan na lang sa Japorms. And speaking of heart, usap-usapan ang pag-amin ng Sparkle actor at opa Kim Jisoo na crush niya ang aktres. Nireveal yan ni Jisoo na house guest ngayon sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Wala pang reaction dyan si Heart. Kuya, balik na ako! Ang isa pang naging house guest na si Reyna Michelle D, mukhang miss na ang bahay ni Kuya. Ipinost ni Michelle ang video niya sa loob ng sasakyan habang malapit sa PBB house. Kumaway pa siya sa mga tao sa labas ng bahay. Maya-maya, bumaba si Michelle sa sasakyan at pinuntahan sila para makigroupie. Nakigroupie rin si Michelle sa ilang motorcycle riders. Ang video na yan, may mahigit 3.1 million views na sa TikTok. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Bicameral Conference Committee na ang Konektadong Pinoy Bill na layong gawing mas malakas, mas malawak at mura ang internet access sa bansa. Para naman sa ilang telco group, may mga kulang pa sa panukala kaya hindi raw muna dapat ito isabatas. Balitang hatid ni Darlene Kai. Dapat daw ayusin muna ang mga isyu ng ilang grupo ng cable TV at telecommunication company sa Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 bago tuluyang isabatas. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede i-veto itong Konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access and Data Transmission Act ay naglalayong magkaroon ng mas maganda, mas mura, mas malawak na access sa mga Pilipino sa internet connection sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kumpanyang sumali sa telecommunication sector. Certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill na pumasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sabi ng FICTAP, sinusuportahan nila ang pagpapaganda ng access sa mga Pilipino sa internet connection. Pero dapat daw ay siguruhin pa ring may pananagutan sa gobyerno ang mga kumpanya. They allow cable TV operators unregulated. In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sabi ng Protekta Pilipinas, dapat siguruhin ng batas na handa sa cybersecurity ang sinumang kumpanyang papasok sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Sang-ayon naman ng NTC o National Telecommunications Commission sa ilang mga suwestyon ng mga kinatawan ng kumpanya. We support the open access bill. It would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, you know, NTC can only do so much, the government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Nangako rin ng DICT na kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill, ay isa sa alang-alang nila ang mga nabanggit na issue sa paggawa ng implementing rules and regulations para maayos itong maipatupad. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan not before. I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinuspinde muna ni US President Donald Trump ang pagpataw ng Amerika ng dagdag na global reciprocal tariff sa halos 200 bansa, kabilang po ang Pilipinas. Mula sa orihinal na 17% na reciprocal tariff sa Pilipinas, ibababa muna ito sa 10% sa loob ng 90 araw. Ayon kay Trump, sinuspindi muna ang pagpapataw ng reciprocal tariffs dahil mahigit 75 bansa ang gusto makipagnegosasyon sa Amerika. Pero hindi sakop ng suspensyon ang China. Imbis na nga tariff pause,
Itinaas pa ni Trump sa 125% ang taripa sa Chinese imports mula sa naunang 104%. Kasunod po yan ng ganti ng China na 84% na taripa sa mga produkto sa Amerika mula sa dating 34%. Alamin natin kung paano tayo maapektuhan ng trade war na yan sa pagitan ng Amerika at China. Kausapin natin si Professor Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rachi. Magandang umaga, Connie. Maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Meron po bang direktang epekto sa mga kababayan natin itong mga dagdag na taripang ipinapataw ng Amerika at China sa isa't isa at yung nakaambang taripa rin sa iba't ibang mga bansa? Meron tayong nananatiling 10% na taripa for the next 90 days. At sinasabi nga nila na within 90 days, tatapusin dapat ang negosasyon ng Pilipinas at ng mga ibang bansa sa Amerika habang naka-pause o nakasuspinde yung mas mataas na taripa. Pero ngayon, itinaas naman ng Amerika ang kanilang taripa sa China up to 125% at ang China naman ay meron silang parang 80-something percent na taripa sa kanila. Mas malaki ang kanilang ginagawang palitan ng taripa kumpara doon sa ating mga taripa na ipinapataw sa atin. Malaking player ang China sa exportation ng mga produkto sa Amerika. Kaya maski na hindi tayo ang pinapatawan ng ganung kalaking taripa, ang tingin ko maaapektuhan din tayo indirectly. Kasi inflationary ang tingin ng mga ekonomista sa pagpapataw ng taripa sa China. Kasi most of the consumer goods sa Amerika ay nanggagaling na rin sa China. Professor, Professor, para mas maintindihan siguro ng ating mga kababayan, very short lang po, ano po ba yung taripa? Sino po bang nagbabayad nito at sino ba yung nakikinabang dito? Ang taripa ay buwis na ipinapataw ng importing country. Halimbawa, ang Amerika, pagka sinabi nilang magpapataw sila ng taripa, ito ay buwis na ipapataw doon sa mga nag-aangkat ng mga produkto galing sa ibang bansa. So in this case, 125% ang ipapataw ng gobyerno ng Amerika sa mga produktong nanggagaling sa China. Ngayon, sino bang magbabayad nito? Pagkatapos kolektahin ng gobyernong Amerikano sa mga nag-aangkat ng mga produktong galing sa China, ang mga importer naman ng mga Amerikano, ipapasa nila ang taripa na ito sa kanilang mga consumer. So gobyerno po, in short, gobyerno po ng Amerika makikinabang pero ang magbabayad ay yung kanilang mga mamamayan. Ganito rin po ang pwede mangyari sa Pilipinas. Tama po yun. May mga specific po bang produkto na inaangkat natin na tataas ang presyo dito sa 10% at least na pagtaas sa taripa habang nakabinbin yung 17%? Sa atin, meron tayo yung ating mga agricultural products at saka yung ating mga electronics, mga semiconductor, yung ating mga wiring harness. Ngayon, 10% ang ipapataw sa atin. Mas mataas yan doon sa mga kasalukuyang minsan yata 5%, 6% lang. Yung iba ay 3%. So, maski na hindi ganun kalaki ang itinaas, magiging mararamdaman yan ng mga naglilikas o mga exporter natin dahil hindi ito as competitive kasi magmamahal. So ang mga Amerikano naman, magdadalawang isip yan. Kayo na ba ang pinakamura? At saka pagka nagtaas ng presyo ng mga produkto galing sa Pilipinas, bibilhin pa rin ba yan ng mga Amerikano? Okay. So talagang posible magkaroon ng shift nga pagdating sa market dahil dito sa mga taripang ipinapataw ng Amerika. Well, abangan po natin ang magiging resulta nitong sinasabing negosasyon ng Amerika sa 75 bansa pagdating sa kanilang taripa. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Economist Professor Emmanuel Leyco.
Update po tayo sa investigasyon sa mga natagpuang bangkay sa Rodriguez, Rizal. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, tinukoy ng PNP na mga bangkay na nakita kahapon sa Rodriguez, Rizal ay si Filipino-Chinese businessman Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, hindi ito karaniwang kaso ng kidnap for ransom at kasama sa kanilang iniimbestigahan ang posibilidad na ito ay Pogo-related. Pero ayaw magbigay ng dagdag detalye ni Fajardo kung bakit kinukonsidera ang anggulong may kaugnayan ito sa Pogo. Sabi ng isang mapagkakatiwalaang source, 3 beses daw nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima na abot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito ay pinatay pa rin ang negosyante at kanyang driver na kinilala namang si Armani Pabilio. Nakitaan ng mga pasa at senyalis ng strangulation ang mga katawan ng mga biktima, sabi ng PNP. Posibleng sangkutin daw sa ibang kidnapping ang mga dumukot at pumatay sa mga biktima at posibleng hindi lang mga Pinoy ang sangkot kundi meron pang mga dayuhan. Dahil sa insidenteng ito ay at mga nauna pang kaso ng kidnapping, sinibak sa pwesto si Anti-Kidnapping Group Chief Brigadier General Elmer Ragay na kakapromote lang bilang general. Hindi raw nasiyahan si PNP Chief Romel Francisco Marbil sa trabaho ni Ragay kaya siya inalis sa pwesto. Hinihingan pa natin ng komento si Ragay. Pero ayon kay Fajardo, baka may mga susunod pang maalis sa pwesto kapag nakitang hindi maayos ang kanilang trabaho. Inuwi naman ng PNP ang pangamba ng Filipino-Chinese community. Ginagawa raw nila lahat para maresolba ang kasong ito ng kidnapping. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP ukol dito. Yan latest mula rito sa Camp Crame. Balik Sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Pampagood vibes naman tayo, hatid ng isang bata from Batangas. May reminder daw siya sa atin na always expect the unexpected. Yan o, surprise nga eh. Kaya natural na ganyan ang reaksyon ng batang si Alonzo Aquinde. April 23 pa talaga ang 3rd birthday niya, pero may pa-early treat ang kinainan nilang cafe. Tila clueless at go with the flow lang ang bata sa simula. Pero nang mapansin na siya ang main character sa moment na yon, ayun at napasayaw na sa tuwa. Yes, from nonchalant to okay na okay ang energy. Viral po ang video with 2.1 million views. Advance happy birthday, Alonzo. Ikaw ay trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.